Hi guys, good day. It's me Bea and welcome to Bekla Volleyball TV. Ngayon nga wala tayong edit dahil nga direct to the point tayo dahil pag-uusapan natin ang magiging laban ngayong araw. Dire-diretso tayo kahit may bulol po tayo ay talaga namang syempre ay live na live po, live reaction at pag-uusapan natin ang magiging laban ngayon. Bigyan natin ng preview anong team kaya posibleng manalo, anong oras ang game nila. Siyempre, anong team ang maghaharap-harap, saan ang venue at saan mapapanood. Siyempre, mga other volleyball updates, kagaya na lamang sa Alas Pilipinas at mga PBL players update po na ating inipon para isalaysay sa inyo ngayong araw. Siyempre, before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pahit notification bell para lagi po kayong updated sa kimabanggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Unahin po muna natin ngayon ang schedule ng game. Ngayong August 23, 2025 nga, magaganap nga ang venue nito ay sa Pearl Sports Arena po ang laban. Maglalaban po ang Kobe Shinwa University o KSU versus SOS Thunderbells or SOS Coffee 1:30 PM. Susundan naman po ito ng PLDT High Speed Hitters versus Signal HD Spikers 4 PM at Creamline Cool Smashers versus Charity O Crossover 6:30 PM. Ulitin natin, ang venue ay sa Pearl Sports Arena. Mapapanood po ninyo ito sa One Sports or One Sports Plus kung kayo po ay may cable sa inyong bahay. Meron din po nito sa Pilipinas Live at Signal application. I-download nyo at mag-register kayo para full coverage talaga. Siyempre lahat ng games ay talagang mapapanood nyo. And guys, ito nga, bukas nga ay ngayong araw nga ay talaga namang maglalaro lahat ng team kasama sana ang dalawang foreign teams, ngunit nag-back out nga o nag-withdraw nga ang Kurashiki Ablaze. Ganon ay may pumalit sa kanilang nasa 5th place sa PBL on tour. Ito nga ang SOS Coffee Thunderbells. Bali, Kobe Shinwa University versus SOS Coffee ang maglalaban 1:30 PM bukas. Ayan guys, sabi daw kasi yung Kurashiki Ablaze ay mukhang nagkaroon ng violation ang coach nila kaya hindi natuloy. Ngunit wala pa namang confirmation yun. Yun lamang ay sabi-sabi and wag tayo maniwala sa sabi-sabi. Ayan guys, ibigay na po natin yung schedule. Ngayon naman ay bibigyan natin ng prediction. Ito ay sariling prediction ko lamang base sa performance na pinakita nila. At syempre may kanya-kanya tayong bet. Kung may bet po kayo sinusuportan, i-comment nyo na yun sa baba. Bigyan natin ng prediction ang mga laban nila ngayon o preview ng game. Bali po pala, may mga talo na po pala yung dalawang team ngayon. Ito ang Signal at syempre itong Creamline Cool Smashers. Nadara nila, kumbaga na carry over nila yung sa PVL on tour semis na result. Kaya may talo na sila ang Creamline at ang Signal HD Spikers. Kaya 0-2 na ang Signal and 1-1 ang Creamline. Ganun pa man, ang team standing nila, hanapin natin. Number 1 pa rin ang PLDT, pangalawa ang Creamline Cool Smashers. Bale, pangatlo ang Signal and Charity Go, pangatlo, and 4 Signal. Wala pa namang laro ang SOS Coffee at Kobe Shinwa University. And then, ngayon na mabibigyan natin ng preview ang magiging laban or prediction. Bali, unahin po natin ang Kobe Shinwa University versus SOS Coffee Thunderbells. Hindi pa natin nakita maglaro sa PBL ang KSU, kaya hindi natin masasabi. Ngunit noon, naglaro na ito sa PSL, ngunit malakas sila. Talaga masasabi nga natin na parang sobrang nag-improve na ang mga players dito sa Pilipinas dahil nakakasabay na tayo sa Kurashiki sa Japan. Nakakasabay, di ba natalo din natin, natalo ng Creamline ang Kurashiki Ablaze at mga ibang dayuhan na nakaraang invitational. Kaya syempre, kahit paano makakasabay na ang mga PBL teams sa mga inimbitahan nila, lalo-lalo pa kahit ang Kobe Shinwa University ay mga college players lamang, ngunit talagang mga galing kung ating titignan. At syempre lalo pa Japan ito, nag-improve pa sila lalo, kaya hindi natin dapat maliitin
And then, syempre, Sauce Coffee, kung ating nakita ang laro nila, talaga namang very effective yung mga wing spikers at depensa, blockings at setter nila. Magaling din, kaya nakasabay din sila sa ibang PVL teams na malalakas. Ngunit kung ating titignan talaga, natalo ng Sauce Coffee yung Creamline at Cherry Tigo, diba? Napasok ngayon sa Invitational Conference. Kaya naman deserve din nilang makapasok at makalaban din ang 5 teams na ito. By the way, ang ibang teams ay hindi na maghaharap-harap dahil nga yun na nga, may carry over sila galing sa PBL on Tour semis. Para sa akin, hindi natin masabi kung kakayanin kaya ng Sauce Coffee ang Kobe Shinwa University o kakayanin ng Kobe Shinwa ang Sauce Coffee. Ngunit ang masasabi ko lamang, magiging maganda ang laban na ito dahil syempre, hindi naman yan sasabak basta-basta ang KSU papunta dito kung wala silang laban. Syempre yung mga magagaling na players din ang itatapat nila. Lalong-lalo pa kilala ang Japan pagdating sa depensa, mga galing talaga, sobra. Kaya naman syempre, expected, posibleng matalo nila ang Sauce Coffee. Kung hindi natin alam dahil bilog naman ang bola, tingnan na lang po natin maya-maya sa laban nila 1:30 PM. Kaya syempre supportan po natin yung sariling atin na club teams, yung Sauce Coffee at ang ibang teams. Kaya prediction ko 50-50 kasi hindi pa natin nakita ang laro ng KSU ngayon. Dako naman tayo sa PLDT versus Signal. 4 PM ang laro nila. Sa tingin ko, prediction, mukhang PLDT mananalo dahil talagang sobrang lakas nila ngayon, opensa, depensa at blockings. Grabe talaga yung blockings nila, especially kasi halos lahat matatangkad mga players dito. Nung nakaraang laro nga ng Cherry versus PLDT, hindi pinalaro sina Davison, KKD. Ngunit talagang kitang-kita ang galawan, talagang magagaling. Napagaling naman ang coach ni Coach Ricaport ba yun? By the way, bilog pa rin ang bola dahil kitang-kita naman natin na may laban ang Signal. Kung ating titignan, grabe ba dagulan sila ng Creamline. Kilala natin ang Creamline. Kaya tiyak, bibigyan ng magandang laban ng Signal ang PLDT at hindi ito basta-basta bibitaw. Sakali man, syempre, magaling din ang setter ng Signal. Pareho ng sa PLDT. Hindi natin alam kung anong sino-sinong players ang itatapat. Feeling ko itatapat ng PLDT yung first 6 talaga nila. Dahil alam naman nating magaling ang Signal at mga veterans player din. Kaya kaabang-abang ang laban nila. Kaya good luck na lamang to both teams. And last game din ang Creamline versus Cherry Tigo crossover. Kung ating titignan, makabawi kaya ang Cherry sa Creamline? Di naman kaya Creamline pa rin ang mananalo. Well, alam naman natin na hindi rin basta-basta ibibigay ng Cherry Tigo ang pagkapanalo ng Creamline. Kaya huwag tayo magpakampante dahil bilog ang bola. And then masasabi ko lang, tiyak na bibigyan din ng magandang laban ng Cherry Tigo ang Creamline. Ngunit based sa prediction ko, mukhang Creamline ang mananalo. Well, hindi natin alam dahil bilog ang bola. Ayun na nga guys, naibigay na po natin ang mga prediction, preview ng game at schedule ng game. Siyempre, supportan na lang po natin yung mga teams na gusto natin. And love lang. Walang bash. Maraming salamat. Hanggang sa muli guys. Thank you.